Si Kai Zachary Soto ay pinanganak noong 11 ng Mayo 2002 sa Las Piñas, sa isang pamilya may malalim na ugnayan sa larangan ng sports at libangan. Anak siya ng kilalang aktor na si Ervic Soto at si Megan Soto at apo ni Vicente Tito Soto III, isang prominenteng politiko. Maliban sa politika at showbiz na bumabalot sa kanyang pamilya, isang bagay ang agad na nakakuha ng atensyon ng marami, ang kanyang taas at pangatawan na tila akma para sa basketball. Nagulat talaga ako na mayroong malaking anino na papunta sa akin. Sabi ko, sino kaya to? Parang ganun. Nung palapit na ako, titignan ko, okay ko pala yan. Dahil CCR ako, sige, CR ka na. So doon pa lang, parang, ang laki na pala talaga ni ngayon. So, sabi ko, mula nung time na yon, sabi ko, dire-diretso na to. Mula sa murang edad, si Kai may kakaibang presensya hindi lamang dahil sa kanyang tangkad, kundi dahil sa mabilis niyang pag-intindi sa laro at pagkakadedikado na mahasa ang kanyang kakayahan. Ang pag-ugat ng kanyang pagpasok sa basketball ay hindi lamang dahil sa natural na tangkad, ngunit dahil sa kanyang malalim na pagmamahal at interes sa laro. Sa murang edad, nagsimula siyang maglaro kasama ang kanyang mga kaklase at mga kaibigan, at hindi nagtagal ay mapansin ng mga coach ang kanyang potensyal. Ang kanyang bilis, footwork at abilidad na mag-shoot, mag-rebound at mag-defend, lalo na para sa isang mid to late teen na may taas na higit sa karamihan ng kanyang mga kalaro, ay agad na nag-set ng kanyang landas para sa isang mas seryosong karera. Dahil dito, pinili niya ang landas ng professional na pagsasanay at kompetisyon, at dahan-dahan itong binuo ang kanyang pangalan sa iba't ibang junior at senior leagues. Hindi nagtagal, si Kai naging isang figure na sinusubaybayan hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Sa kanyang pag-angat bilang isang prospect noong high school, maraming scouts ang naakit sa kanyang potensyal. Mula sa mga laro sa Ateneo at iba pang mga junior circuits, tila ang basketball ay parang likas sa kanya. Isang larangan kung saan ang kanyang talino, koordinasyon at peripheral vision ay naglilikha ng kakaibang epekto sa laro. Ang kanyang tagumpay sa mga laro ng Gilas Youth ay nagtulak sa kanya upang mas kilalanin ang landscape ng Philippine basketball. Dahil sa kanyang kakayahan at potensyal, pinili ni Kai na subukan ang mas mataas na level ng kompetisyon sa international scene. Isang malaking hakbang ang kanyang pagpasok sa Japan B-League bilang bahagi ng Koshigaya Alphas, kung saan siya ay naging isang prominenteng manlalaro bago pa man siya magkaroon ng mga seryosong injuries. Ang paglipat niya sa Japan ay isang malaking desisyon na naglatag ng pundasyon hindi lamang para sa kanyang paglago bilang atleta, kundi pati na rin sa kanyang paglahok sa Gilas, Pilipinas, ang pambansang koponan ng Pilipinas, kung saan siya ay tinuring na isa sa mga susi sa hinaharap na koponan, lalo na sa mas malalaking international tournaments. Bago pa man dumating ang kanyang mga malalaking injury, si Kai nagpakita ng napakagandang mga laro sa Gilas, Pilipinas. Kabilang dito ang isang standout performance kung saan siya ay nagtala ng doble-dobleng laban sa New Zealand sa FIBA Asia Cup Qualifiers na may 19 na puntos, 10 rebounds at 7 assists. Isang output na nagpasikat sa kanya hindi lamang dahil sa dami ng score kundi dahil sa lawak ng kanyang contribution sa laro. Ang kanyang talento ay hindi lamang nakikita sa puntos at rebounds, kundi pati na rin sa kanyang mga kakayahang gumawa ng mga simpleng plays na nakakatulong sa kabuuang estratehiya ng koponan. Sa pamamagitan ng kanyang footwork, high post play at pagka-epektibo sa pick and roll sitwasyon, si Kai nagpakita ng hindi lamang isang traditional na interior player kundi isang versatile na center na may kakayahang mag-adjust sa modernong flow ng basketball. Gayunpaman, ang pinagdiwang na pag-angat ni Kai ay hindi naging lubos na maayos. Noong Enero 2025, sa kanyang paglalaro sa Koshigaya Alphas sa Japan B-League, siya ay nagtamo ng isang napakaseryosong injury. Isang torn ACL o punit sa anterior cruciate ligament na nagpaalanang tapusin ang kanyang season at magtagal ng maraming buwan bago tuluyang makabawi. Ito ay isang napakabigat na balita para sa kanya at sa kanyang mga taghanga, lalo na't ito ay isang karamdaman na madalas maglahad ng matagal na rehabilitasyon para sa mga atleta, lalo na sa mga ganitong taas at landas ng karera. Ayon sa mga ulat, ang recovery timeline para sa isang manlalaro gaya niya ay maaaring umabot ng 9 na buwan hanggang 1 taon o higit pa. Ang pagkawala ni Kai Soto mula sa court ay hindi lamang isang personal na dago, ito rin ay isang malaking dagok para sa Gilas, Pilipinas, na lubos na umaas sa kanyang presence para sa front court strength. Pinayuhan ni Tim Cone, head coach ng Gilas, na hindi dapat manggaling ang anumang desisyon na magmadali sa pagbabalik ni Kai at dapat masiguro ang kanyang kabuuang kalusugan bago siya ibalik sa kompetisyon, lalo na't siya ay tinuturing na isang mahalagang parte ng pambansang programa sa mahabang panahon.
Bagamat walang malalaking kontrobersiya at skandalo ang pumalibot kay Kai Sotto, ang kanyang karera ay hindi naging immune sa mga kritisismong karaniwang kinakaharap ng mga atleta sa mataas na antas ng kompetisyon. May mga diskusyon at debate sa mga basketball circles at forum tungkol sa kung paano dapat pahalagaan at gamitin ang isang manlalarong tulad niya, lalo na kapag siya ay bumabalik mula sa injury. Maraming fans at eksperto ang nagtanong kung paanong dapat i-manage ang kanyang playing time, kung anong mga tipo ng laro ang dapat niyang gawin upang maiwasan ang injury recurrence, at kung dapat bang subukan niyang i-adapt ang estilo upang mas tumagal ang kanyang karera. Mayroon ding mga fans discussions online na nagpapahayag ng kabagalan o kabiglaang desisyon sa mga DNP did not play sa mga summer league o ibang laban, na nagresulta sa mga mixed reactions mula sa basketball community. Ang mga ganitong reaksyon, bagamat hindi direktang maaaring ituring na kontrobersiya, ay nagpapakita ng mga matinding inaasahan at minsan ay pressure mula sa publiko para sa isang pinakamataas na antas ng performance. Pressure na madaling maka-impluwensya sa damdamin ng manlalaro habang siya ay bumabalik mula sa injury. Sa taong 2026, sa pinakahuling ulat, si Kai Sotto ay nasa yugto ng kanyang muling pagbabalik sa kompetisyon matapos ang halos isang taong rehabilitasyon mula sa kanyang ACL injury. Kahit na siya ay nakabalik na sa court at nakapagsanay, isang minor na ankle injury ang naitala sa kanyang kamakailang B-League comeback game laban sa Ibaraki Robots, dahilan upang hindi siya makabalik agad sa laro. At pansamantalang pahingahin muna ang injury na iyon bago siya tuluyang makapaglaro muli. Dahil ang nasabing ankle injury ay minor at hindi ganap na seryoso, maraming eksperto ang naniniwala na ito ay bahagi lamang ng proseso ng pagbabalik ng full competition at hindi dapat magpabagsak sa pangkalahatang momentum ng kanyang pag-recover. Sa pangkalahatan ng kanyang kalusugan, tila si Kai on track pa rin sa timeline ng kanyang pagbawi mula sa ACL at patuloy na nakakasali sa mga practice sessions ng Gilas sa Inspire Sports Academy upang manatiling konektado sa koponan at mahasa ang kanyang laro habang ang kanyang katawan ay unti-unting bumabalik sa dating lakas. Ito'y nagpapakita ng matibay na determinasyon at ang suporta ng coaching staff na hindi basta-basta isinusugal ang kanyang long-term health. Ang sagot sa tanong kung maglalaro pa ba siya sa Gilas Pilipinas ay oo. Mula sa konteksto ng plano ng national program, ipinapakita ng mga pahayag at desisyon ng coaching staff at ng samahang basketball ng Pilipinas na si Kai ay malaki pa rin ang plano sa pambansang koponan, lalo na para sa mga susunod na FIBA World Cup qualifying windows at posibleng World Cup mismo. Gayunpaman, ang kanyang aktual na paglalaro ay nakadepende sa kanyang full recovery at kung kailan siya lubos na may tuturing na handa sa pisikal na kompetisyon. Ang coach ay malinaw na hindi nais na madaliin ang kanyang return sapagkat mas pinapahalagahan ng mahabang horizon ng kanyang contribution sa team kaysa sa pansamantalang pagbabalik ng hindi pa 100% na handa. Ang buhay at karera ni Kai Sotto ay isang patunay na kakayahan ng isang Pinoy na makaangat at makipagsabayan sa mundo ng professional na basketball. Isang larangan na puno ng matitinding kompetisyon at pabago-bagong mga hamon. Mula sa kanyang personal na pinagmulan, hanggang sa kanyang patuloy na pagbawi at pagbabalik sa court at pagharap sa adversity, ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang atleta, kundi tungkol sa isang tao na may tapang, tiyaga at pag-asa. Sa kabila ng injury setbacks at pressure mula sa public expectations, si Kai ay nananatiling inspirasyon, hindi lamang sa mga manlalaro ng basketball kundi sa kabataan sa pangkalahatan. Ang kanyang paglalakbay ay papaalala sa atin na ang tunay na tagumpay ay hindi sinusukat sa dami ng puntos o trophies, kundi sa kung paano tayo bumangon pagkaraan ng pagkakadapa. Sa kanyang patuloy na rehabilitasyon at pagbalik sa kompetisyon, maraming Pilipino ang patuloy na sumusuporta at nananalangin para sa kanyang matagumpay na comeback. Sa dulo ng araw, ang pangalan ni Kai Sotto ay mananatiling simbolo ng pag-asa, resilience at pagmamahal sa larong tinatawag nating basketball.